Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ako ho naniniwala na tama ho ang ginawa ng Pangulo na itaasan ho talagang pension ng mga retirado sa SSS ng 1,000. Although may mga naniniwala ho, may mga ibang sumusuporta ho sa business community. Meron din ho naman sa sektor ng mga politika, ito ho sa mga politiko. Suportado ho nila. Kaya lang, susuporta, may kondisyon, merong sasabihin na parang ang dating, suporta, kaya lang, ayaw ho nila ng contribution karagdagan sa mga miyembrong kasalukuyan. You cannot make everybody happy and make a situations balansehin para doon ho na pagsilbihan ho yung mga kumakyaw-kyaw, mga nag-iingay. May mga nag-iingay talaga sa anumang issue. Ang kanilang pag-iingay ho, lalo lang sa issue ho ng SSS, ang pag-iingay ho nila, merong hong dahilan at meron namang punto. Yun hong ibang na may balidong rason kung bakit sabi nila. Kasi ayaw ho nila mailagay ho sa balikat ng mga kasalukuyan nagtatrabaho at manggagawa na ang SSS ho kasi private ho yan, private fund ho yan na binabawas ho sa mga empleyado at mga manggagawa. Yung contribution nila nire-remit na sa SSS. Tapos merong porsyento rin ho at may responsibilidad din ho yung sinasabing employer. Alam niyo mga boss, kung sasabihin natin wag taasan ang premium hike, lahat naman ho kinakailangan ho natin magsakripisyo sa anumang bagay, sabay-sabay dapat magkakaintindihan at magkauna-unaan. Dapat nauunawaan ho natin yung mga bagay-bagay at mga issue ho, kapareho ho nito sa SSS. Ang totoo ho dyan, kinakailangan na talaga itaas. Pero, yan ho ang totoo. Pero yung bagay din ho naman at sasabihin, pag tinaas mo ang premium dyan, kawawa naman ang kasalukuyan. May punto rin, kawawa rin naman ang kasalukuyan mga manggagawa na talagang tataas ang premium ng contribution nila. Tama rin naman yun. Kaya lang, pag hindi ho natin ginawa ho yan, baka ho ma-wipe out sa loob ho ng 10 taon, yung ho magre-retiro na after 10 years, at yung iba naman dyan na mga matatanda na papanaw na rin yan, baka wala ng pensyon na makuha ho yung mga magre-retiro na sila ho'y tumatanda na rin. Eto ho, kung titingnan ho natin, ang pagmamanage ho talaga ng SS, at alam mo, ako'y tiwala ho sa mga kasalukuyang economic managers, kasi itong nakikita ho natin, epekto na ng problema ng mga nakarang administrasyon, narang ng presidente at yung mga dating nangasiwa ho diyan sa SSS na puro sa kanila wala hong ginawa kundi atupagin ang kanilang mga masisip-sip na mga katas sa mga pawis ho ng mga empleyado na hindi naman at tapos ang lalaki ng mga bonus ng mga walang hiya at kakapal na mukha, yun hong dati. Yun, mga kapal na mukha, ang walang hiya at gusto silang yumaman sa pawis ng iba. You get what I'm saying? Ngayon, dito ho, sa kasalukuyang administrasyon ng President Duterte, sabi niya, ito ho yung pangako niya sa lahat ho ng bumoto. Bilang isang presidente, unifying president ho siya, na hindi ho siya presidente ho. Private sector lang yan, kinakailangan pension. Sa kanya ho, dahil ako'y Pangulo ng Pilipinas, kay pribadong pension man yan, aalagaan ko yung mga mamamayan, lalo-lalo na nasa pribadong sektor dahil ako'y hinalal din nila. Kaya doon ho, nag-compromise na yun hong 1,000 hanggang sa 2022 and then 2022, tsaka na natin pag-uusapan yan. Kasalukuyan ho kasi increase na to, kini-question ho ng iba. Hindi ko maintindihan, kini-question ng iba, sang-ayon daw sila, subalit, datapwat, ngunit, pero, may kondisyon. Huwag mong taasan yung sinasabing premium. May punto ho kayo. Huwag na kayo magpapogi pa mga putok sa buho kayo.
Puro kayo ingay. Alam naman natin may punto kayo. Sa halip, sumuporta na lang kayo at gumawa na lang kayo ng mga panukalang batas. Mga senador naman kayo. Total, akala ko magagaling naman kayo. Di mag-isip kayo, gamitin yung mga kokote ninyo. Huwag niyong ituwad yung ulo ninyo nang sa ganun ay para nasa tamang estado at yung ang utak ninyo wala sa lupa, bagkus nasa bunbuna, nakatayo kayo, hindi nakatuwad kayo. Kaya medyo tuwad din yung inyong pag-iisip.